Marami na rin po pala nagpapagawa ng mga poster ngayon, Kong, na isinasama po kayo. O kagaya ng pinag-usapan natin, Oho. siguro ngayon mapapansin nila na tayo naman wala naman tayong sinasabing kabulaanan. Oho. Ito tuloy-tuloy yung pagmamagandang loob ng ating mga kaibigan na napakarami na. Kanina lang may mga kausap ako. Dalawa na naman ang nagsabi na Oho. ito, yung maganda, tatlo pala yung kausap ko. Yung una kong kausap, nag-uusap pa lang kami ngayon. Ito, halimbawa, Oo, opo. after 10 minutes ng pag-uusap, pinakita na nila yung kanilang Ba, yung gustong design gawin. po na nga, Yung ayun design, nandun sa, ba't napakabilis naman ninyo? Ganun po kaming makipag-usap eh. Kahit hindi pa kami nakakauwi, bago lang kami umuwi para makita nyo na tutupad po kami sa aming pinangako. Ito po talaga yung aming ilalatag. Oho. Oh. Ayun. Tapos sumunod na pangyayari, dalawa yung nakausap. Ganon din ang kanilang ipinasya. Kaya sabi ko, pagka ganito karami ang talagang makikipagtulungan sa atin, baka maganda talaga yung taong ito, Jen. Totoo po. At sana ang balita pa natin ko, marami pa po yung mga nasa malalayong lugar ang gusto rin magpaabot ng ang hinihintay lang nila ko yung go signal po ninyo eh. Baka daw kasi mamaya nagpagawa sila tapos hindi pala okay sa inyo, Kong. Hindi, bago naman nila gawin kasi binabayber ang dali ngayon Ayun kasi na nga Jen. po, may design ka agad. Unang-una, sila ay hihingi ng design. Ano? Meron Opo. pang may sinasabi pa silang mga high resolution, yung mga ganyan. Kung marami naman tayong staff na tumututok sa ganyang mga requirements. So, depende sa kanilang pangangailangan kung gaano kalaki, Opo. kung anong tipo ng campaign material ang gusto nila, meron eh. Opo. So, ibabayber sa kanila. Ngayon, pagka naibayber sa kanila, i-design nila ngayon. Opo. Kasama na nga yung mga taong gustong makitandem. At pagkatapos, ibabalik sa atin kung okay na, kapag ginawa natin na ganyan, edi tuloy-tuloy na. Ayun. Ang Opo. kagandahan nito, kamukha ngayon habang tayo nag-uusap, may nag-text sa akin, papanhik ako ngayon dito, nag-text sa akin, akala ko nagbibiro lang din. Opo. Kasi January 2025 na ngayon. Kasi nung mag-usap kami, ay halos kalahati ng Nobyembre. Aba, Sabi opo. niya, igagawa ko po kayo ng kalendaryo. Oho. O ngayon, pinakita niya sa akin habang papanhik ako ngayon, May disenyo na kung kagad. saan niya i-deliver. Hindi, gawa na eh. Gawa na. So, sinabi ko na lang, yung headquarters natin dito, malapit dito sa ating studio, dun yun na lamang dalhin. Ayun. Oho. So, pagkatapos, hindi pa ako nakakakabang ng malayo, yung isa pa, Opo. na gumawa naman siya ng flyers. Oho. Ganon din ang tinatanong niya kung saan i-deliver. Ayun. So sabi ko, doon na rin, doon sa isang lugar na yun. Oho. Sa mga tweet dyan, talagang maraming gustong tumulong sa atin. Opo. Ang iba nga ho dyan, Kong, sabi, willing kami na mismo ang gagastos, Kong. Huwag nyo nang isipin yung gagastosin nyo pa, ano ha? Kayong dalawa na lang ni Nelson ang hinihintay kong gumastos eh. Medyo yung paggastos po problema namin. At teka lang, Kong, ito nga po yan, kasi ang dami nagme-message sa akin. Ito baga matutunong nakaraan, napahapiawan nyo, nasagot nyo na po ito. In general na lang, Kong, wala pong specific. Paano daw po ba natin sasabihin sa kanila? May nagpagawa po ng poster, billboard, pero yung taong nagpagawa nun, nakasama po kayo, mga taong ano ba tawag yun? Paano natin sasabihin na may mga record, may mga kontrobersya, may mga iskandalo na harap sa kung ano-ano mang mga usapin. Hindi daw po ba yun ay nagiging negatibo sa inyo sapagkat isinasama po nila kayo sa mga ganong poster po nila, Kong? Hindi nga ba, ang ating sinasabi riyan, kung hindi naman natin kakilala kung sino yun, Opo. ay mabuting kilalanin muna kung kapag nag-offer siya. Kasi karaniwan naman makikipagtagpo sa iyo pakikilala nila, meron naman due diligence, ipagtatanong mo kung ano. Kung legitimate naman na kandidato siya at gusto kanya talagang tulungan, nagmamagandang loob naman siya. Opo. Wala naman akong makitang, maliban na lang kung talagang questionable, kinakailangan lang malaman natin kagad para sa ganun kung sakaling
may makakalabag sa tuntunin na aking talagang pinagsisikapang dalhin. Ano? Ayun, opo. Kailangan akong humingi ng pahintulot sa kinaukulan kung pwede itong ganitong klaseng material. Ayun, opo. Ang nangyari nga lang doon sa isang diniscuss natin, no, nabigla na lang ako sapagkat nakita ko na lang, nakagawa na. So, wala na akong magagawa doon. Yun naman na naipaliwanag na natin. Ayun, opo. Sana ho malinaw yan. Kasi doon nila, well, totoo ko nga, ayaw ko lang kay Nelson kung nakakarating. Kasi sa grounds daw ata, sa baba, alam nyo na minsan, yung mga hindi naman nakakapanood ng ating palatuntunan kong, bakit si Kong Dante kasama yung ganito, may kaso, may issue, may issue ng... basta yun po, alam niyo yung mga issue na yun, ba't siya pumayag na ilagay yung kasama siya doon sa malaking billboard na yun? Di ba? So, dapat maunawaan nila na yun ho naman ko, siya nagpagawa, at hindi naman po... At saka hindi naman nila ipinaalam kaagad na gagawin nila yun. Hindi kagaya nung itong huling nangyari na tinagpo kami, nandun kami sa Albay, at ipinaalam nila sa amin, at tumawag siya sa akin pagkatapos ng ilang araw na babaguhin nila yung design nila doon sa kanilang billboard. At hindi na siya mag-isa doon sa billboard. Kung hindi, isasama niya na ako. Yun nga yung nangyari. At ngayon, paunti-unti, nakikita mo yung mga malalaking billboards na yun. Isinama niya ako. Yun naman, kumakandidato ng mga senador at kaibigan ko naman talaga yun. Ayun, opo. So, nagmagandang loob siya. So, nasabi ko na lang, maraming salamat sa iyo, kaibigan. Di ba? Ayun. Sana maunawaan ng ating mga kababayan to. Ang mahirap dyan, itong nakita ko sa vlogs na naman. Opo. Naalala mo ba yung nung nakaraang eleksyon, yung 2022, na kung saan ako'y nag-withdraw mga 3 linggo na lang bago mag-eleksyon. Tama po. Kung ako'y nag-withdraw, yun naibalita yun sa GMA. Ngayon, yung balita na yun, ikinakalat nila ngayon. Ulit. Na pinalilitaw nila, nag-withdraw na naman ako. Binubuhay nila yung lumang balita. Natawa naman ako. Sabi ko, ewan ko, ito ba nagkamali lang o paano? Kasi kung halimbawa, gusto lang nilang magkaroon ng maapektuhan ng aking pagkakakandidato, mali naman siya eh. Kasi ang dami pang panahon para itanggi ko yun eh. Ayun na nga po. Kasi, so kapag ginawa niyo yung pag-uusapan ako, para sa akin, advantageous yun eh. Opo. Di ba? Yes. Kasi ang daming nagtawagan. Marami na namang, ano na naman to? Alam mo naman yung mga ibang kumakampi sa akin. Opo. Naguguluhan, tsaka may iba talagang ninenervyos. So tawagan. O diyan ka ako, pinakikita ko lang sa inyo kung nervyoso kayo o hindi. Mabuti naman ka ako nagkakausap-usap tayo para sa gano'n na hindi kayo nawawala sa ere. Opo. Ibig nyo sabihin, hindi ka ako yun noon pa yan. Luma na. Recycle. Ano ito baka pantira sa'yo. Maaaring ang ganon. Maaaring namang hindi. May nagkamali lang. Pero kung siya naman ay gustong tumira, mali din siya sapagkat napakarami pa ng pagkakataon. Hindi pagsisimula ang campaign para period. ituwid natin. Para ituwid natin. Dapat pala pasalamatan natin yun, Kong. Sapagkat... Para sa akin kasi kapag gano'n na siya, totoo bang na gano'n? Mag-uusap-usap kayo. Mari magtatanong sa akin lahat ng may interest tungkol sa pagtakbo o pag-atras o pagsulong. Sinabi naman natin ng kauna-una ang pagkakataon eh. Ngayon ay wala nang atrasan. Ayun, wala nang atrasan ito. May isa pang kumalat bago magbagong taon, Kong. Yung kayo ay na-appoint na Secretary ng Department of Justice. Ang dami rin nag-share nun baka kaklase niya yun. Kasi noon, magkakadikit yung balita na yun. Di ba? Hindi ba? Nauna lang ng konting panahon yung Secretary of Justice. Pagkatapos, nauna yung pag-atras. Pagkatapos biglang Department of Justice. Kaya ikaw umatras yan sapagkat ma-appoint na, nonombrahan yan. I-appoint yan. Ayun. Ayan. So lahat yun ay recycled. Recycled news. Recycled po yan. Pero again, sabi ko, lahat ng mga nagpapalabas na ganyan, ako, nagpapasalamat kasi nakakatulong po yun sa awareness ko. Matagal pa po. February 12 pa ang start ng campaign period eh. Ngayon lang, pwede na nating ituwid yun. Ayun. So, sa dami naman ng nakikinig din dito sa ating palatuntunan. Isa-isang maitutuwid yung kung yun ay sinadya o hindi. Dapat yung mga babae natin, huwag basta maniniwala, Jen. Iba kasi makakita lang ng kaunting,
okay to sineshare ka agad. Oh, share agad, share ang share. Hindi man kinukumpirma. Oho. Ay lalo ngayon sa bagong teknolohiya kung isang pindot lang eh. Talagang ano agad, tapos ibuboost pa, no? 'Di ba? Ibuboost pa nila yung may mga taong gumagastos eh para i-boost lang ang isang balita o isang pangyayari para nang sa ganun eh mas marami lalo makaalam. No, yung isang nga tumawag sa akin, nakauna-unahan eh. Kung ano naman ito, totoo ba ito? Ganun po. Ano lang, Ito ano lang. ang in-announce sa GMA7 ngayon lang. Sabi gano'n, Opo. nandun sa vlog eh. Opo. Ano sinasabi? Nag-withdraw ka daw, sabi niya gano'n. O, totoo yan. Ano? Ba't nangyari yun? Oho. Noong 2022 yan nga, ako sinabi ko. Ibig mo sabihin, inulit lang nila. O, ganun nga yung nangyari. Ayun. Oo. Eh baka nag-withdraw nga ako para na si ganun si Jan at saka si Nelson eh. Wala na kang pabiling kape. Ay, nako. Galangkong, ang inihanda nating pagsasalu-saluhan para ho makashare ang ating mga kababayan, meron po kasing isang plano na magsasanib puwersa daw, Nelson at Kong. Oo. Ang Department of Trade and Industry at saka ang Bureau of Department of Agriculture para ho mapagtuunan ng pansin ang sumisirit na presyo ng mga pangunahing bilihin. Alam niyo ba, Kong, na ang isang pirasong kamatis ngayon, Nelson, magkano? 20 pesos ang isa. Isang pirasong Gano'ng kamatis. kalaki yun? Kasi depende sa kamatis eh. Siguro po yung sinlaki mas maliit pa sa kamao ng sanggol. Kasi ang isang kilo Ito ko, ba yung bilog? Isang bilog na kamatis po, oho. kaya naman Kasi nagkagano. kaya ako tinatanong yan ako, nung Opo. aking kabataan din, nagtatanim kami ng kamatis. Iba-ibang ganun uri ba? ng kamatis. yun. Opo, opo, opo. Merong kamatis na parang ang hugis niya ay kalabasa eh. Oo, Opo, yun, opo, masarap tama. yun, masarap. Oo. Opo. Tagalog ang tawag doon. Ay, hindi mo maubos yun. Pangkaraniwan, gagawin mo yung ikaapat na bahagi lang. Yung iba, opo, tatago mo na, di ba? Pero merong kamatis na kung tawagin namin Mendes, yung isang ano lang, parang bilog lang. Opo, oho. So, kung yun ang sinasabi mo, 20 pesos. 20 pesos po ang isang piraso. Isang piraso po kung at ang isang kilo daw po ay aabot ng 320 pesos hanggang 360 pesos. Ang isang kilo. Isang kilo ng kamatis. Mas mahal pa raw po ngayon sa karne ng baboy. Anong gagawin? Well, ito pong mga pangyayaring ito, Kong, ay mukhang nakatawag po ng pansin ng mga ahensya ng ating pamahalaan. At ang balita natin, magsasanib puwersa na nga po ang DTI at ang DA para nang sa ganun ay mapababa ang presyo ng mga... Ano nga ang pagsasanib na gagawin? Paano, anong mekanismo? Oho. Teka lang, ha? Ito, Kong. Meron tayong inihandang... Pagkatapos mong mahanap yan, Opo. ang sasagot si Nelson. Sige. Opo, Kong. Maganda ito, Kong. Alam nyo, ito'y... Pahina 5. abot sa sinapupunan, sikmura ng ating mga kabayan. Ito na nga po, ayon ho mismo kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel, unang hakbang pa lang. Ayan, yan ang mga Mendes na sinasabi ko. Ay, sa bilo, opo, tama Yan, kayo. yan ang bilog-bilog. Oh. Oho. At yung isa naman parang, yung maliit na parang kalabasa, Ayan. Hindi, wala dyan yung Wala mga dyan, eh. kalabasa. Yung Opo, kasi ito, parang Mendes po ito. paikot-ikot yun eh. May gatla-gatla yun eh. Kamatis Tagalog. Oo. Meron namang yung cherry tomatoes, yung ano, Ayun, medyo, opo, yung maliliit na yun, yung ginagamit lang sa salad naman yun. Opo, yun ang paborito Yan, ko. Kong. dinidildil ko lang sa asin yun, sinusubo ko yun. Mas mahal yun. Opo. Oo. Pero ito, Jen, yung pagsasanib na yan, ay presyo ng bigas. Opo, presyo ng bigas ito. Hindi lang sa iba pang Ang talagang gusto ng ating pamahalaan ay mapababa talaga ang presyo ng bigas. Paano nga? Paano Ito gagawin? Kong, kasalukuyan daw pong binabalangkas na itong pagkasanib po daw po ng dalawang ahensyang ito ay unang hakbang pa lamang sa pagtugon sa presyo po ng imported na bigas. Kasabay na. Announcement lang pala eh. Opo. Akala ko naman eh. Meron silang gagawin ko. Opo. Ano nga? Ayan, ito na. Kasalukuyan pong binabalangkas ng dalawang ahensya O, binabalangkas na naman. Ano pa naman kayo? Kanina pa ako, ang isang binibitin niyo ako. maximum suggested retail price, Maximum. MSRP. Oo. Anong tawag? Maximum suggested retail price. MSRP. Yan. Para po sa imported na bigas, Sino naka-invento niyan? yung dalawang ahensya po ng pamahalaan, DA at saka DTI. Pero ito daw po ay para sa imported na bigas nang masigurong hindi po makapagsamantala ang presyo nito sa mga mamimili. Pinag-aaralan din daw po ang posibilidad ng pagdideklara
ng National Food Security Emergency. Ba? Magbibigay ito ng kapangyarihan kay Secretary Laurel na i-release ang mga reserbang bigas ng National Food Authority, NFA, para maragdagan po ang supply at mabababa ang presyo sa merkado. Yung buffer stock. Planong repasuhin naman ng DTI ang umiiral pong regulasyon para sa pagbebenta at labeling ng mga produktong agrikultural, partikular na po ng bigas. Nagkasundo po, sina Secretary DTI Secretary Maria Cristina Aldeguer Roque at Secretary Chu Laurel ng DA na magbalangkas at lumagda ng isang Memorandum of Understanding para mapabilis po ang hakbang sa pagtugon sa mataas na presyo ng bigas at iba pang mga pangunahing bilihin. Walang laman eh. General statement Yan po ba ang ito? abang sinasabi ko sa'yo, nagbabalangkas lang pala sila eh. Ay. Akala ko naman nandyan na kung paano natin pabababain ang presyo ng kamatis at saka yung presyo ng bigas. Kasi wala naman pala eh. Kasi ang takang-taka daw sila, bakit umabot ng 60 pesos ang per kilo ng bigas, Kong? Dapat lang ho doon. Bakit ka naman magtataka? Hindi ba ang pinag-uusapan? Basic lang ito eh. Ito yung tinatawag na law of supply and demand. Opo. Diyan, pagka yung demand mataas, yung supply mababa, Opo. mag-aagawan talaga Opo. doon sa isang kumpul na kamatis. Halimbawa, 10 pamilya ang naghahanap ng kamatis. Ha? Isa lang yung kamatis. O di pataasan ngayon ng presyo. Kung sino yung mas mataas na bibili yung kamatis na yun, doon mapupunta yun. Baligtarin mo. Paramihin mo yung kamatis. Bababa yung presyo. Wala na yung maximum suggested retail price na yan. Walang kapupuntahan yan dyan. Sa totoo lang. Well, ako naman, Chong, kahit paano siguro, baka may nakita ko Hindi maliit nga na Ang gusto liwanag, natin Chong. gawin, ang gawin natin, paigtingin natin kung paano tayo makaka-produce ng pagkain. Hindi yung tayo import na tayo ng import. Alam mo ba tayo? Tayo na ang tayo na yung pangunahing importer ng bigas sa buong daigdig. Yun na nga po, Kong. Nakakahiya yun. Bakit ka mo? Sa dami ng mapagtatamnan natin. Ang bansa Singapore, walang sakahan. Ayun, opo. Pero, sa dami ng pera nila, sufficient yung Sufficiente sila, pagkain opo. nila. Tayo, paano kasi, alam mo, kung i-describe natin ang ating agrikultura, Nelson, subsistence ang estado ng ating pagsasaka dito sa ating bansa. Talagang walang kikitain. Yung production cost ay talagang napakataas. At walang kikitain talaga yung magsasaka. Sapagkat yung economy of scale ay hindi natin talaga natutugunan yun. Kaya na kailangan, sabi nga natin, i-refocus natin ang ating farm program. Kung ilan na lamang ang probinsyang dapat na pagtamnan natin, calculatein natin ang makakain nating bigas. Opo. Hindi na kailangan tamnan lahat ang buong kapuluan ng Pilipinas. Mamili na lang tayo yung magkakatabi. Halimbawa, sabihin na lang natin ang Central Luzon. Yun ang na-appoint natin. Ayan, opo, napakalaki yan. Diyan natin iukol lahat ng energy natin para sa ganon, yung pagsasaka ay doon manggaling. Rice production. Rice production. Opo. Halimbawa, yung tungkol naman sa high value crops, Mindoro naman ang natarget natin. Ayan, Nandyan ang kamatis, nandyan ang talong, lahat ng Yung mimaropa, no? Sa mga tweed, focus na focus ngayon yan. Di ba? Di ngayon, hindi masasalaula yung konting budget mo sa agriculture. Kasi meron kang binhi, meron kang pataba, meron kang pestisidyo, meron kang land preparation, lahat yan. Meron ka pang crop insurance na dapat na pagtalagahan mo yan. Opo. Kung kalat-kalat, yun lamang irrigation sasabihin ko sa inyo Yun nga. So marami ang nasasayang. Yung productivity natin ng ating farmland nananatiling mababa. So ang production natin ng kamatis talagang mababa. Ay, opo. Yung supply mababa, ganun naman yun di ba?
Napakarami ng nangangailangan ng kamatis. Kukunti naman ang supply. Ay mo siya gusto, tataas yan. Kahit anong pang gawin mong mekanismo, kahit na magsanib pa ang tatlong, dalawa lang ang Dalawa pa lang nagsanib. po, DA tsaka DTI ko. Oo, ako sinasabi ko, 5 na ang magsanib. Hindi nila maano yan. Hindi nila masusugpo yan. Aha. Di ba nung, ano ba yan, merong anecdote eh. Opo. Panahon ni dating Pangulong Ramon Magsaysay, alam mo na yun eh. Opo. Nagtatalo yung National Economic Council na ngayon ay NEDA. Ah? Sabi ni President Ramon Magsaysay, Andres, sabi niya, si Andres kasi ang ano nun eh. Ah, oho. Kilala mo naman yun eh, kaklase mo yun, Andres Castillo. Castillo. Yung, Andres Bonifacio. yung dating Central Bank Governor. Okay. Oh, Andres Castillo pala yun. Oo, grade 3 ka na noon. Ako naman, ipapanganak pa ako mga siguro 10 taong pang darating bago kita abutan. Opo. So sabi ni, nabasa ko na lang ito eh. Opo. Andres, bakit nangyayari itong ganito? Noon kasi wala pang kilo eh, ganta eh. Opo. Yung bigas. Yung isang ganta, tama kayo. Oh. Kasi parang, salop. parang 25 sentimos lang isang salop. Ganta ang tawag, hindi kilo. Nagalit ang Ramon Magsaysay. Opo. Ano ba? Paano nangyari ito at naging 50 sentimos ito? At ang mahal. Hindi pwede ito sa ating mamamayan. Mula 25 naging 50 centimos Parang ko. gano'n. Hindi ko sa ulado. Basta tumaas. Nagalit ang Pangulo. Opo. Alam mo, ang bigas ay political commodity ito. Ay, opo, totoo kayo. At tumayo ngayon siya. Anong problema rito? Tayo! Sabi niya kay Andres Castillo. Andres, Mr. President, sabi niya, I'm sorry to tell you that this is basically the work of the supply and demand. Oho. Law of supply and demand. Anong batas yan? Anong batas yan? Sabi niya. Yung pong law of supply and demand. Ba? Sino ba yung nagakda ng batas na yan? Sabi ko, Disgrasya. ito anecdote lang naman. Anecdote, opo. Kwentuhan lang. Para lang ma-dramatize natin anong relasyon nung presyo ng kamatis at Opo. ano naman ang halaga nung magsasanib kayo kahit na magsanib-sanib pa kayo. Oho. Kaya walang mangyayari dyan. Oh. Nako. Sino yung may akda ng batas na yan? Sabi ni Ramon Magsaysay. Opo. E di tawanan, ano? Siyempre, nagkakaintindihan na medyo na-miss ng Pangulo yung point, ano? Oho. I will repeal that law. Yun, Sabi nako. raw ng Ramon Law of supply Magsaysay. and demand. Ano ba? Inuulit natin ito, ano lang Opo, ito. Anecdote lang ito. Kwentuhan. Oh, Pampasarap kwentuhan ng lang. kwentuhan. I will repeal that law. Ibig sabihin lang, ang Pangulo, ayaw niya talaga, kahit sino magiging Pangulo, Totoo po. palagi niyang binabantayan yung presyo ng pagkain sapagkat dito ang sentimiento ng karaniwang mamamayan. Kailan bantayan talaga yan. Totoo Kaya po. nga yung inflation na yung binabantayan, hindi yung core inflation na sinasabi natin. May Ang dalawang klase pala. binabantayan yung banner. Dito Banner nagmumula inflation. yung pagkain at saka yung petrolyo. Ito yung mahirap bantayan. Oh, I will repeal that law. Ayun. Nabagsik, ano? Opo. Tumayo ngayon yung Amang Rodriguez. Kung Amang Rodriguez naman yan. Oh, kasama siya dun sa ano eh. No, sa pagbupulong. Mr. President, you cannot do that. Ba? Oho. Only Congress can repeal a law. Iwanan natin yan. Yan naman para lang mapasaya natin ang ating mga kababayang nakikinig. Di ba? At alam niyo ba kung bago natapos ang taon, digdagan ko lang itong... Wala naman tayong mapag-usapan kundi puro kamatis na Hindi lang. ko, dagdagan ko lang sa epekto ng bigas. Doon sa punto na mukhang sinasaka lang supply. Alam niyo ba na inireport sa atin ng ating mga kaibigan mula sa PPA, Philippine Ports Authority, na bago matapos ang taon, 700 container van na punong-puno po ng bigas, ang halos Oktubre pa ay nasa pantala na. Nakatenga. Nakatenga po at hindi po kinukuha. Nagtataka sila, bakit hindi kinukuha? Samantalang nag-import sila, di bali daw pong magbayad sila ng demurahe ba tawag doon, araw-araw. Demurahe. Demurahe. Sapagkat kapag tumaas daw po ang presyo ng bigas, bawing-bawi pa rin nila ang pagkuha noon at pag inilabas na po sa merkado. Sa mga kalkulado nila. Gusto Yun na nila nga po. talagang tumaas. So, artificial na kailangan huwag mo munang ilabas yan kasi kakalat ang bigas. Kaya pinag-uusapan natin talaga supply and demand. Yun. So, pwede nilang kontrolin ang supply. Yun ang dapat nilang bantayan. Pero hindi yung mag-i-import tayo. Opo.
kinakailangan na sufisyente ang pagkain natin. Eh. Hindi sa import. Tingnan mo dito, sa import lang na paglalalangan na tayo. Totoo. Na-import na pero nandun. Pwede pa Nandun nilang pala. kontrolin doon. Opo. Sapagkat kasapakat nila lahat yung mga nandun. Hindi na pala nila kung ayaw nilang ilabas sa pantalan kasi pag nilagay sa bodega, hoarding pala yun. Hindi, kung ako naman, Oho. kapag hindi mo nilabas ito, isusubasta ko ito. Di ba? Pwede nga pala, oo. Ako na magbebenta sa sa merkado. Babagsak presyo ko yan. Anuin mo lang eh. Oho. Itataas mo lang yung i-manipulate mo yung presyo eh. Oho. Kung meron ako regulasyon. Isip-isipin mo ayaw mong kunin. Sa liit ng pantalan natin, Totoo po, oo. problema nga pati yung pagpapaalitan ng yung mga empty container. Tsaka, Ay, yung lata, kaya nga tama po, oo. Nandyan na yung barko, hindi niya mai-unload sapagkat wala siyang paglagyan. Oho, Ikaw naman nakatenga dyan. Naghihintay ka para tumaas ang presyo ng bigas.